Sa YouTube channel ni Madam Yula, ibinahagi niya na malapit nang matapos ang PB House kung saan planong lumipat ang buong PB team, kasama na rin si Nanay Lorna. Excited na raw sila sa paglipat, lalo na't may nakalaan ng sariling kwarto si Nanay Lorna, isang espesyal na kwarto na ipinagawa mismo ni Sir Paul para sa kanya. Ayon kay Madam Yula, mula't simula ay plano na talaga nilang isama si Nanay Lorna sa PB House. Ginawa nila ito ng sariling kwarto para kahit papaano ay magkaroon siya ng oras para sa kanyang sarili, at kung maaari, makasama rin niya ang kanyang asawang si Tatay. Isa rin ito sa mga paraan para mapangalagaan ang kalusugan ni Nanay Lorna, dahil napapansin nilang labis na siyang pumapayat. Nakakaawa raw siyang tingnan dahil tila pasan niya ang buong daigdig, mula sa kanyang pamilya hanggang sa mga apo niya. Alam naman ng lahat kung gaano kabigat ang responsibilidad na nakaatang sa mga balikat ni Nanay Lorna. Dagdag pa ni Madam Yula, mas makabubuti sana kung si Nenita na lang ang tutukan ni Nanay Lorna, at hindi na pati ang mga apo. Kaya magandang desisyon daw na manirahan na si Nanay Lorna sa PB House. Bukod sa mas mapapangalagaan siya rito, mabibigyan din siya ng pagkakataong gawin ang mga bagay na mahal niya, tulad ng pagtatanim. Mahilig kasi si Nanay Lorna sa mga gawaing bukid at marunong siya sa uma, kaya tiyak na magiging masaya siya dito. At dahil may iba ring miyembro ng PB team na mininarehan sa PB House, mas pinaganda nila ang plano, nagpagawa sila ng kwarto para kay Nanay Lorna sa ibabang bahagi ng bahay. Bukas din ang kanilang pinto sa mga mahal sa buhay ni Nanay Lorna, anumang oras ay malaya silang bumisita, lalo na si Nenita. Isang tapat at maalagang hakbang ito para sa isang inang tulad ni Nanay Lorna na walang sawa sa pag-aaruga at pagsasakripisyo. Tunay ngang napakagandang paalala ito na hindi masamang unahin minsan ang sarili, lalo na kung ang puso mo ay pagod na sa pagdadala ng bigat ng mundo para sa iba. Sa mundong puno ng pagod, responsibilidad, at sakripisyo, may mga taong handang umagapay at magpahinga sa ating paglalakbay. Gaya na lang ng ginawa ng PB team para kay Nanay Lorna, isang inang matagal nang nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. Hindi nila tiningnan ang kanyang kahinaan kundi ang kanyang katatagan. Hindi nila hinayaang mapag-iwanan siya ng panahon, kundi inalala nilang bigyan siya ng espasyo, pagmamahal, at kapahingahan. Ang desisyon ng PB team na iPat-ire si Nanay Lorna sa PB House ay hindi lang isang simpleng pagtulong, ito ay isang makapangyarihang mensahe ng pagpapahalaga sa isang inang matatag. Ipinakita nilang ang tunay na kabutihan ay hindi lamang sa pagbibigay, kundi sa pagkilala sa mga taong nararapat mahalin at alagaan. Ipinapakita rin ito na ang pagtulong ay hindi laging panandalian. Minsan, ito'y tahanan, katahimikan, at pagkakataong makapagpahinga mula sa bigat ng buhay. Maraming salamat sa PB team, sa kabutihang hindi humihingi ng kapalit, sa pagmamahal na lampas sa dugo, at sa pagpapahalagang tunay na bumubuo ng pamilya. Sa puso ninyong may malasakit, maraming buhay ang muling sumisigla. Sa isang vlog ni Edito, inaya niya si Nanay Lorna na samahan muna siya sa pamimigay ng mga package. Mamayang hapon pa naman ang punta ni Nanay Lorna sa kanyang uma, kaya may sapat pa siyang oras para makasama. Naisip ni Edito na isama si Nanay Lorna dahil kung sakaling may laman na pambata ang package, mas mainam na mapunta ito sa kanya, dahil alam naman nating marami siyang apo na inaalagaan. Tunay na napakabuti ni Edito kay Nanay Lorna. Mula sa simpleng gesture na ito, ramdam ang kanyang malasakit. Kaya nga nanawagan pa siya sa may-ari ng dalawang package na ipamimigay nila, na kung sakaling may mga gamit itong pambata, ay ibigay na lang kay Nanay Lorna para sa mga apo nito. Nagpasalamat din sina Edito at Nanay Lorna sa pamilya ni Sir Paul, lalo na nang sila'y pumunta upang dumalo sa debo ni Mylene. Ayon kay Edito, napakabait ng pamilya at sobrang ayos ng trato sa kanila. Busog daw sila palagi at masasarap ang pagkaing inihahain sa kanila. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, tinanong ni Edito si Nanay Lorna kung ano ang ihahanda niya sakaling ang pamilya naman ni Sir Paul ang bumisita sa kanila. Biro pa ni Edito, magkakatay ka ba ng baka, Nay? Napatawa si Nanay Lorna at sinabing, manok lang ang kaya ko, wala naman akong baka. Tawanan na lang sila dahil alam nilang kahit simple lang ang meron sila, handa pa rin silang magpakita ng pasasalamat. Dagdag pa ni Edito, marami namang kamote si Nanay Lorna. Ang problema lang, kung kamote araw-araw, baka puro utot tayo. Biro pa niya,
Ngunit sa kabila ng mga patawa, tapat ang mensahe ni Edito, kung sakaling mang bumisita ang pamilya ni Sir Paul, pagsisikapan nilang masakriyan ang kabutihang ipinakita sa kanila. Ayon kay Nanay Lorna, malaki ang pasasalamat niya kung makakarating sa kanilang lugar ang pamilya ni Sir Paul. Nalulungkot pa nga raw siya tuwing kailangan na niyang umalis sa bahay nila dahil napamahal na siya sa mga ito. Ramdam niya ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga mula sa pamilya ni Sir Paul. Lubos din ang pasasalamat ni Edito sa nanay at kapatid ni Sir Paul. Kahit hindi man niya direktang nasabi sa mga ito ang kanyang pasasalamat, dahil na rin sa kanyang pagiging mahiyain, alam ni Sir Paul at ng kanyang pamilya kung gaano siya ka-thankful sa kanilang malasakit. Wala raw masabi si Edito sa kabaitan ng pamilya ni Sir Paul. Katunayan, ayon sa kanya, tumaba pa raw siya pati si Nanay Lorna kahit ilang araw lang sila roon, dahil palagi silang pinapakain at ginigising lang kung oras na ng pagkain. Sa huli, tiniyak ni Edito na huwag mag-alala ang pamilya ni Sir Paul kung sakaling naroon ito sa Davao. Nangako siyang gagawin nila ang lahat upang maprotektahan si Sir Paul. Dagdag pa niya, may Diyos naman na gagabay sa kanila, Diyos na nakakakita ng lahat ng kabutihan at layunin ni Sir Paul para sa kapwa, at sa bawat misyon nilang ginagawa sa bundok. Ang simpleng dahilan kung bakit isinama ni Edito si Nanay Lorna sa pamimigay ng package ay hindi lamang para makatulong, kundi para iparamdam na hindi nakakalimutan ang mga taong walang sawang nagbibigay ng pag-aaruga sa iba. Alam ni Edito kung gaano kabigat ang responsibilidad ni Nanay Lorna bilang lola ng maraming apo, kaya naisip niyang kung may package na may lamang pambata, nararapat lamang itong mapunta sa kanya bilang kaunting ginhawa sa kanyang araw-araw na pagsasakripisyo. Pero higit sa lahat, damang-dama ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa pamilya ni Sir Paul. Sa bawat pagkain, sa bawat pag-aalaga, at sa bawat malasakit na ibinibigay sa kanila, ramdam ni Edito at ni Nanay Lorna na hindi sila iba. Pamilya ang turing sa kanila, isang klase ng pagmamahal na bihirang matagpuan. Kaya naman, sa puso ni Edito ay nakaukit ang isang matibay na pangako, na anuman ang mangyari, gagawin nila ang lahat upang maprotektahan si Sir Paul. Hindi nila hahayaan na mapahamak ang taong naging tulay ng pag-asa at kabutihan sa kanilang buhay. Ipinagkakatiwala nila sa Diyos ang kanilang misyon, dahil alam nilang ang puso ni Sir Paul ay tumitibok para sa kapwa, at ang bawat hakbang nito ay gabay ng tunay na malasakit. Ito ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, ng pamilya, at ng pagkakawanggawa, pagmamahalan na walang hinihinging kapalit, at pag-aalaga na walang hangganan. Alam niyo mga ka-PB, sobrang nakaka-touch talaga yung eksena kanina sa video call ni Mylene at ng kanyang pamilya. Hindi niya talaga napigil ang maiyak habang pinapakinggan ang mga pangaral ng kanyang mama at papa. Sabi nga ng magulang niya, "Anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo, para sa kinabukasan mo yan." At ramdam mo talaga sa mukha ni Mylene na miss na niya ang pamilya niya. Kahit kakagaling lang nila sa Maynila para dumalo sa debut ni Mylene, hindi pa rin nawawala yung lungkot sa puso niya. Iba pa rin talaga yung presensya ng pamilya. Kaya sana magpakatatag si Mylene, alam naming mahirap, lalo na kapag samasagi sa isip yung mga sandaling magkasama sila. Pero sa bawat luha, sa bawat sakripisyo, may kapalit yan. Laban lang, Mylene, focus mo ang sarili mo sa pag-aaral. Dahil balang araw, yung lungkot ngayon, mapapalitan ng saya, yung pangungulila, mapapalitan ng pag-uwi mo sa piling ng pamilya mo. Hindi lang basta nakapagtapos, kundi matagumpay at may dalang magandang buhay para sa mama, papa, at mga kapatid mo.